Kabanata 1041, Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Si Qin Yu ay malalim ang iniisip habang nakatingin kay Jiaxing na nakahiga sa kama. Naiintindihan ko, Xiaoqing. Salamat, sabi ni Qin Yu. Mabilis na ikinaway ni Xiaoqing ang kanyang kamay at sinabing, "You're welcome." Matapos paalisin si Xiaoqing, sumulat si Qin Yu ng isa pang race ita at nagpadala ng isang tao upang bumili ng gamot. Pinalak ni Qin Yu na umasa sa kanyang mga medikal na kasanayan upang iligtas si Jiaxing. Pagkatapos, lumabas si Qin Yu, Jiang He, at Jiang sa kwarto. Lumapit sila sa isang pavilion at naupo. Nagbuhos si Qin Yu ng isang tasa ng tsaa para kay Jiang at sinabing, "Senior Jiang siya, may ideya ako. Hindi ko alam kung gagana ito. Gusto mong talikuran si Jiaxing." Jiang tila may nahulaan siya. Walang itinago si Qin Yu at tumango lang, "Oo." Pagkatapos makinig kay Xiaoqing, "Sa tingin ko ay hindi dapat mamatay si Jiaxing para sa pamilya Go." Bukod dito, kinokontrol ni Jiaxing ang kapangyarihang militar ng pangalawang Mystic Realm. Sa tulong niya, natural na magiging mas madali ang pagbagsak sa pangalawang Mystic Realm. Si Jiang ay humigop siya ng tsaa at dahan-dahang sinabi, "Tama ang sinabi mo, ngunit ang posibilidad na magrebelde si Jiaxing laban sa pangalawang Mystic Realm ay halos zero." Malinaw na siya ay isang malambot na tao, ngunit mas gugustuhin niyang panoorin ang pamilyang Gu na kumilos ng malupit kaysa umalis. Maiisip kung gaano siya katapat sa pamilyang Gu. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, "Mahalaga ang mga aksyon ng tao. Minsan, kailangan nating gumawa ng matinding hakbang." Sinabi ni Jiang sa mahinang boses, "Kung magtagumpay tayo, natural na ito ay isang magandang bagay. Ngunit kung hindi tayo magtagumpay, paano mo haharapin si Jiaxing? Ito ay isang mahirap na problema." Ads by Pop Future. Kung hindi sila magtagumpay, nangangahulugan ito na si Jiaxing ay lalaban hanggang kamatayan para sa pamilya Go. Kung gusto nilang ibagsak ang pamilya ng Go, kailangan nilang lampasan ang sagabal na ito. Kung talagang hindi ito gagana, masusunod ko lang ang gusto niya at patayin siya. Medyo malamig ang boses ni Qin Yu. Kaugnay nito, si Jiang ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng bahagya. "Sana magtagumpay ka. Hindi ko rin gustong mamatay si Jiaxing." Umiling si Jiang. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, "Susubukan ko ang aking makakaya. By the way, Senior, narinig mo na ba ang lihim na kaharian ng pamilya yan?" Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Qin Yu. Jiang agad siyang umiling at sinabing, "Hindi banggitin ang lihim na kaharian ng pamilya yan, ni hindi ko alam ang unang lihim na kaharian." Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Ang mga bagay na ito ay masyadong malayo sa kasalukuyang mga martial artist. Marahil walang nakakaalam. Dapat malaman ng iyong ama. Sa sandaling ito, si Jiang ay bigla niyang iniba ang paksa. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at sinabing may mapait na ngiti, "Sa kasamaang palad, wala rin akong alam tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang gininto ang edad. Kahit ano ay posible," nakangiting sabi ni Jiang. "Akala ko noon, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na maging isang martial saint sa buhay na ito. Ngayon, lumagpas na rin ito sa inaasahan ko." Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, "Isang gininto ang edad. Iniisip ko kung gaano karaming mga henyo ang lilito sa buhay na ito. Kung mas maraming gininto ang edad ang isa, mas matindi ang kompetisyon. Ang mga mapagkukunan ay naayos, ngunit magkakaroon ng higit pang mga henyo. Walang nakakaalam kung sino ang makakapagpatuloy sa lahat at maging pinakamataas na dalubhasa sa buhay na ito." Tuldok tuldok tuldok. Ads by Pop Future. Pagkatapos bilhin ang mga halamang gamot, personal na pinino at inubos ni Qin Yu ang mga halamang gamot para kay Jiaxing. Si Jiaxing ay malubhang nasugatan. Ito ay isang mahabang proseso. Malamang aabutin ng ilang araw bago siya magising. Si Qin Yu ay hindi nagmamadali. Hindi niya ginawa ang susunod na hakbang patungo sa pangalawang Mystic Realm. Sa halip, inilagay niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Jiaxing. Ang balita ng pagkatalo ni Jiaxing kay Qin Yu ay mabilis na kumalat, at hindi nagtagal ay alam na ito ng lahat. Mabilis ding kumalat ang balitang ito sa ikalawang Mystic Realm.
Sa Mystic Realm, galit na galit si Gu Zizhen. Tinulak niya ang mesa at binasag ang halos lahat ng mga dekora sayon sa bulwagan na maaaring sirain. Walang tigil na nanginginig ang mabangis na karne sa kanyang mukha. Nakuhang buhay. Paano ito posible? Galit na sabi ni Gu Zizhen. Kailangang malaman ng isa na ang Soul Bell ay isang sandata na ipinagkaloob ng mga nakatataas. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng isang martial saint. Sa pamamagitan ng Soul Bell sa kamay ni Zexing, halos zero ang posibilidad na matalo. Hindi niya ibinalik, at nawala ang Soul Bell. Nagngalit ang mga ngipin ni Gu Zizhen, puno ng galit ang mukha. Si Long Mei, na nasa gilid, ay lumapit at sinabing may tusong mukha, si Lord Zexing ay malamang na natalo kay Qinyu. Pagkatapos ng lahat, pinabayaan niya si Qinyu ng ilang beses. Nang marinig ito, biglang lumingon ang mga mata ni Gu Zizhen sa Long Mei. Anong sabi mo? Medyo malamig ang tono ni Gu Zizhen. Nagmamadaling sinabi ni Long Mei, noong siya ay nasa Martial Arts Association sa Jingdo, si Jai Xing ay paulit-ulit na sumalungat sa Young Master. Inaasahan ko na siya ay sinasadyang natalo kay Qinyu. Baka nagtaksil na siya sa atin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Gu Zizhen. Bigla niyang ikinaway ang kanyang malaking palad, at ang nakakatakot na puwersa ay agad na nagpalipad kay Long Mei. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng masama tungkol kay Jai Xing. Malamig na sabi ni Gu Zizhen. Ads by Pop Future. Maraming taon na kaming magkakilala ni Jai Xing. Magre-rebelde ba siya? Puno siya ng kalokohan. Ang mahahabang kilay ay tumalsik ng dugo. Tiniis niya ang sakit at sinabing may takot na ekspresyon, ito ay. It's my unprovoked guess. Sana mapatawad ako ng Patriarch. Malamig na sinabi ni Gu Zizhen, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, puputulan ko ang iyong dila. Oo. Puno ng takot ang mukha ni Long Mei, at hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng malakas. Umupo si Gu Zizhen sa dragon chair at malamig na sinabi, walang anuman ang pagkawala ng Soul Bell. Hayaan mo lang siyang itago ito sandali. Kahit na may Soul Bell siya, hindi ko talaga siya kakampi. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng katabi niya. Malamig na sinabi ni Gu Zizhen, walang nagmamadali. Gusto kong makita kung ano ang susunod na gagawin ni Qinyu. Tuldok. Sa kabilang panig, si Qinyu ay nagdadalisay ng gamot para kay Jai Xing araw at gabi. Kasabay nito, dahan-dahan din niyang pinapalawak ang sphere of influence ng Heaven Gate. Matapos ang buong 7 araw, sa wakas ay nagising si Jai Xing mula sa kanyang pagkawala ng malay. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang taong pumasok sa kanyang paningin ay si Qinyu, na may hawak na gamot. Nang makita ang eksenang ito, inalis ni Jai Xing ang gamot sa kamay ni Qinyu. Tumayo siya at galit na sumigaw, Qinyu, bakit ka nandito? Pinigay ni Qinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, ito ang Heaven Gate, ang aking teritoryo. Saan pa ba ako dapat mapunta kung wala ako dito? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jai Xing. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang katawan, at lalong naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga lalaki, sabi ni Qinyu habang siya ay tumayo. Hindi pinansin ni Jai Xing ang biro ni Qinyu. Nagmamadali siyang tumayo mula sa kama, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang kamao at sumugod kay Qinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Jai Xing ay lubhang mahina. Madaling naiwasan ito ni Qinyu. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi mo ako masasaktan ngayon, walang pakialam na sabi ni Qinyu. Kinagat ni Jai Xing ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi mo ako papatayin, tiyak na papatayin kita. Kahit na gusto mo akong patayin, kailangan mong maghintay hanggang sa gumaling ang iyong pinsala, nakangiting sabi ni Qinyu. Pinaikit ni Jai Xing ang kanyang mga mata at nginisyan, Qinyu, sa tingin mo ba ay maantig ako sa iyong maliit na pabor? Ikaw ang nag-aaksaya ng iyong lakas. Kabanata 1042, nakaharang sa daan. Nakita ni Jai Xing ang mga intensyon ni Qinyu sa isang sulyap. Si Qinyu ay hindi nagmamadali.
Ngumiti siya at sinabing, tama. Umaasa ako na umalis ka sa pangalawang lihim na kaharian. Mas mabuti kung matutulungan mo ako. Sabi ko, huwag mo nang isipin iyon. Malamig na sabi ni Jaishing. Mamamatay ako sa labanan o papatayin ka. Hinailan ni Chinyu ang isang upuan at umupo. Sinabi niya nang walang pakialam, natatakot ako na imposibleng patayin mo ako maliban kung talagang i-activate mo ang Soul Bell. Pero sayang at hindi ka makapagdesisyon. Kung hindi, ano ang pagkakaiba mo sa Skyblood Rainbow? Nagbago ang ekspresyon ni Jaishing. Nagmamadali siyang tumingin sa kanyang bulsa na parang may hinahanap na special artifact. Huwag kang mag-alala, ang Soul Bell ay nasa iyo pa rin, sabi ni Chinyu. Hindi ako interesado sa mga espiritual na artifact na umaasa sa iba para magsakripisyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jaishing at malamig na sinabi niya, patayin mo ako o bitawan mo ako. Maaari kang pumunta, ngunit kailangan mo munang bumawi, sabi ni Chinyu. Hindi na kailangan. Itigil ang pagpapanggap. Kung may oras ka, maaari mo ring isipin kung paano haharapin ang Soul Bell. Pagkasabi nito, tumalikod si Jaishing at aalis na sana. Ads by Pop Future. Mabilis na sumulong ang ilang martial saints sa labas ng pinto at hinarangan ang daan ni Jaishing. Ano? Lumingon si Jaishing at sumulyap kay Chinyu. Inilahad ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, ngayong alam na ng lahat na nahuli kitang buhay, maniniwala ba talaga si Guzi kung babalik ka ngayon? Cut the crap. Huwag mo nang isipin ang paghahasik ng Discord. Malamig na sabi ni Jaishing. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, talaga bang aalis ka? Ano sa tingin mo? Sabi ni Jaishing na may malungkot na mukha. Tumayo si Chinyu at naglakad papunta kay Jaishing. Hindi ko alam kung anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng pamilyang Gu para maging handa kang tumulong sa masasama, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi mo ba alam kung gaano karaming tao ang sinaktan ng pamilya Gu? Maging ang mga mandirigma ng ikalawang Mystic Realm ay uusigin. Iba talaga ang ideals nila sa iyo. Kaya sa kaibuturan ko, umaasa ka rin na may makakapalit sa kanila, di ba? Ito mismo ang dahilan kung bakit mo binitawan si Jiang He, na may mataas na pagkakataon na talunin ang pangalawang Mystic Realm, at ako mamaya. Hindi mo ba aminin? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jaishing. Medyo galit na sabi niya, kalokohan ka talaga. Kailan pa kita pinakawalan? Kailan? Noong hinanap ko si Jiang He, nagkunwari kang hindi ako nakikita. Nang maglaon, marami kang pagkakataon na patayin ako, ngunit wala kang nagawa. At sa pagkakataong ito, kung direkta mong ginamit ang Soul Bell, kahit papaano ay malubha akong masasaktan. Ngunit sumuko ka muli. Sabi ni Chinyu sa bawat salita. Ads by Pop Future. Pangit ang ekspresyon ni Jaishing. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Nagpatuloy si Chinyu, gusto mong maging tapat sa pangalawang lihim na kaharian, ngunit gusto mo rin silang mawala. Sino ang hindi nakakaalam ng pagpipilian? Ang katapatan ay isang dilema. Ang katapatan tulad ng sa iyo ay itinuturing na hanggal na katapatan. Galit na sinabi ni Jaishing, ano ba? Hindi sa isang junior na tulad mo ang pag-aralin ako. Siyempre wala akong karapatang turuan ka. Sana lang ay magagawa mo ang tamang pagpili, sabi ni Chinyu. Kung handa kang umalis sa pangalawang lihim na kaharian ngayon, maipapangako ko sa iyo na ililigtas ko ang buhay ni Gu Zizhen. Gumisi si Jaishing, mas mabuting patayin mo ako. Hinding-hindi ko ipagkakanulo ang pangalawang lihim na kaharian. Huminga ng malalim si Chinyu at malamig na sinabi, well, kung ganoon, wala na akong sasabihin pa. Pwede ka nang umalis. Malamig na bumantong hininga si Jaishing. Tinulak niya ang dalawang taong nasa harapan niya at tumalikod na para umalis. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, hindi lubos maisip ni Chinyu. Bakit napakatapat ni Jaishing kay Gu Zizhen? Anong uri ng nakakatuwang potion ang ibinigay ni Gu Zizhen sa kanya? Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Malamang na hindi ganoon kadali na gawin siyang ipagkanulo ni Jaishing. Tuldok. Ads by Pop Future. Umalis si Jaishing sa Heaven Gate at nagmamadaling pumunta sa Martial Arts Association sa Jingdo.
Pero pagdating pa lang niya sa Jingo, biglang nag-iba ang eksenang nasa harapan niya. Ang mga tanawin sa paligid ay ganap na nawala, at ang kapalit nito ay kadiliman. Sa kadilimang ito, dahan-daang lumabas ang dalawang tao. Sino ka? Malamig na sabi ni Jaishing. TSK. Hindi ko akalain na papakawalan ka talaga ni Chinyu. Hindi na sayang ang biyahe namin. Naglakad ang dalawang tao at walang pakialam na sinabi. Tumingin si Jaishing sa dalawang tao at mahinahong sinabi, sino ka ba? Pinadala ka ba ni Chinyu? Chinyu. Nagkatinginan silang dalawa at pagkatapos ay ngumisi, sige, hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na kamatayan. Pagkasabi nun ay naglabas sila ng token sa bewang nila. May tatlong malalaking salita na nakasulat sa token, Hong Yisek. Hong Yisek. Hindi maiwasang ipikit ni Jaishing ang kanyang mga mata. Ikaw grupo ng mga bog, hindi ka panalipol. Bogs. Hindi nagalit ang kabilang partido. Gumisi lang siya at sinabing, ano ang pinagkaiba ng asensya ng ginagawa ng Martial Arts Association ng Jingdo mo? Dala mo ang bandila ng hustisya at gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Hindi ka kasing galing namin. Gumisi si Jaishing at sinabing, cut the crap. Ano ang gusto mong gawin? Nothing much. Nabalitaan ko lang na may magic tool ka. Ito ay tinatawag na Soul Bell, sabi ng kabilang partido na may mahinang ngiti. Lubos kaming interesado sa magic tool na ito. Kung handa kang ibigay ito, maaari ka naming palayain. Sinabi ni Jaishing na may malamig na mukha, kayong dalawa lang. Ha. Kung nasa peak condition ka, natural na hindi kami maglalakas loob na atakihin ka. Sayang naman at nasugatan ka ngayon at hindi mo maipakita ang 10% ng peak strength mo, sabi nilang dalawa na may malungkot na tono. Kaya, mas mabuting ibigay mo ang soul bell ng masunurin. Magandang araw sa inyo mga idol. Baka may gusto mag-donate dyan kahit magkano lang. Ito ang aking GCash account. 0928-24-98351. 0928-24-98351. 0928-24-98351. Kabanata 1043 ay isang pambihirang pamamaraan sa isang pambihirang panahon. Nang harapin ang dalawang martial saints na ito na biglang sumalakay, ang ekspresyon ni Jaishing ay malungkot at hindi sigurado. Gayunpaman, bilang isang peak martial saint, hindi siya labis na natatakot. Ibigay mo ang bagay ng masunurin para hindi ka makaranas ng pisikal na sakit. Sabi ng dalawang taong iyon na may malamig na ngiti. Malakas na sumigaw si Jaishing, matagal na akong nabubuhay, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang bagay. Kung mayroon kang anumang kakayahan, gamitin mo lang ito. Nang makita ito ng dalawang tao ay hindi na sila nagsalita pa. Agad nilang hinawakan ang sikretong pamamaraan sa kanilang mga kamay at sinugod si Jaishing. Ang lakas ni Jaishing ay napakalakas, ngunit sa kasamaang palad, siya ay labis na nasugatan at hindi maipakita ang kahit isang ikasampu ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa harap ng dalawang martial saints all-out attacks, mabilis na nahulog si Jaishing sa isang hindi magandang posisyon. Nagpatuloy ang mga sugat sa kanyang katawan at patuloy siyang napilitang umatras. Matapos ang mahigit 10 round, si Jaishing ay bumagsak sa lupa at hindi na makabangon pa. Napangisi ang dalawa. Isa sa kanila ang nagtaas ng paa at tumapak sa dibdib ni Jaishing. Malamig niyang sinabi, hindi ko inaasahan na balang araw, matuturuan natin ng leksyon ang sikat na Jaishing. Kinagat ni Jaishing ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa. Mas mabuting ibigay ang bagay ng masunurin. Nahuli nila si Jaishing at pilit na kinuha ang spatial artifact. Ibalik mo sa akin. Agad na nagalit si Jaishing. Ibalik mo ito sa iyo. Jaishing? Kung hindi ka namin papatayin, magsusunog ka ng insenso. Gumisi ang dalawa. Ads by Pop Future. Dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito para maalis siya? Iminungkahi ng isa sa kanila. Hindi na kailangan. Kung papatayin natin siya, madali itong magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Sabi ng isa. Tapos, hindi na nagsalita pa ang dalawa.
Tinanggal nila ang spatial spell at tumalikod para umalis. Nakahiga si Jaixing sa lupa. Puno siya ng galit, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakahiga doon bago siya nagkaroon ng lakas para bumangon. Bahagya siyang napabuntong hininga at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Ngunit ang loyal na si Jaixing ay sumugod pa rin sa pangalawang lihim na kaharian ng walang pag-aalinlangan. Tuldok tuldok tuldok, Heaven Gate, sa isang lihim na silid. Naka-crossleg dito si Chinyu at bahagyang hinigop ang kapangyarihan ng paglikha sa kanyang harapan. Bagamat nakatuntong na siya sa Martial Saint Realm, hindi nabawasan ang pressure sa kanyang katawan. Sinabi ng Almighty na iyon mula sa lihim na teritoryo ng pamilya Yan na kung gusto niyang makita si Yan Rozo, kailangan niyang tumapak man lang sa Almighty Realm. Masyadong malawak ang mundong ito. Bukod sa planetang ito, may mas malawak pang mundo. Sa pagkakataong ito, may narinig akong ingay mula sa labas. Parang may kumakatok sa pinto. Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tapos, sabay wave ng kamay niya, dahan-daang bumukas ang pinto. Dalawang hindi pamilyar na mukha ang pumasok sa lihim na silid. Ads by Pop Future. Lumuhad sila sa harap ni Chinyu, ikinulong ang kanilang mga kamay at sinabing, Sect Master. Tumayo si Chinyu at walang pakialam na sinabi, paano ang problema? Naging maayos ang lahat. Naglabas ang dalawa ng spatial artifact. At ang spatial artifact na ito ay ang mayroon si Jaixing. Kinuha ni Chinyu ang spatial artifact at sinabi sa mahinang boses, hindi ito nalantad, tama ba? Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi niya alam na kami ang pinadala mo. Nagtawanan ang dalawa. Ang sekta lang ng Hongyi ang sisisi sa atin. Bahagyang ngumuso si Chinyu, maraming beses na akong ginamit ng Hongyi sect. Ang hayaan silang sisihin minsan ay wala. Walang mag-aakalang ang dalawang taong ito ay talagang ipinadala ni Chinyu. Ang nangagaw ng Soul Bell ay hindi ang sekta ng Hongyi, kundi ang mga tao ni Chinyu. Leader ng sekta, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't mas direkta kung direktang pinigil mo si Jaixing? Ibinunyag ng dalawang tao ang pagdududa sa kanilang mga puso. Sumulyap si Chinyu sa kanila at umiling. Kung ganoon ang kaso, hinding-hindi ako paglilingkuran ni Jaixing. Ang mga espesyal na panahon ay nangangailangan ng ilang mga espesyal na pamamaraan. Walang pagpipilian si Chinyu. Wala siyang gaanong oras na aksayahin sa pangalawang Mystic Realm, kaya maaari lang niyang gamitin ang pamamaraang ito upang paikliin ang oras. At saka, kahit na hindi siya ipagkanulo ni Jaixing, aalisin man lang niya ang Soul Bell at iiwasan ang malalaking casualty. Hindi mabuksan ni Chinyu ang spatial artifact na ito, kaya hindi niya ito masyadong pinag-aralan at itinago ito. Ads by Pop Future. Jaixing? Ito lang ang magagawa ko, bulong ni Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang side, bumalik si Jaixing sa pangalawang lihim na kaharian. Lumuhad siya sa harap ni Gu Zizhen, puno ng guilt ang mukha niya. Pagtingin kay Jaixing sa harap niya, malamig ang mukha ni Gu Zizhen. Bakit ka nabigo ulit? May bakas ng galit sa boses ni Gu Zizhen. Hindi ako katugma sa kanya, matapat na sagot ni Jaixing. Walang kapareha para sa kanya. Hindi napigilan ni Gu Zizhen ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Pagkatapos, galit na galit niyang sinabi, nagbubuga ka ng kalokohan. Nasa early stage pa lang siya ng Martial Saint Realm. Paano siya magiging katapat mo? Sinabi ni Jaixing sa malalim na boses, talagang hindi ako makakapareha sa kanya. Nasabi ko na si Chinyu ay hindi isang ordinaryong martial saint. Haha! Galit na galit si Gu Zizhen kaya natawa na lang siya. Ayon sa sinabi mo, kung siya ay tatantong sa intermediate stage ng martial saint, kahit ako ay hindi magiging katapat niya. Kung siya ay haantong sa advanced stage ng Martial Saint, magagawa ba niyang malampasan ang kanyang level at makapatay ng isang makapangyarihang tao? Galit na sabi ni Gu Zizhen. Itinaas ni Jaixing ang kanyang ulo at tumingin kay Gu Zizhen. Umiling siya at sinabing, to be precise, baka hindi ka nakakampi para sa kanya ngayon. Kung papasok siya sa intermediate stage ng Martial Saint, baka may kakayahan siyang tumayong matatag. Bulsh *T. Pinaligtad ni Gu Zizhen ang mesa sa harap niya.
Tinuro niya si Jaishing at sinabing, bakit mo gustong ipagmalaki ang iba at sirain ang sarili mong prestihiyo? Tapat lang ako kay Uncle Chen. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jaishing. Tinuro ni Gu Zizhen si Jaishing at sinabing, kahit na totoo ang sinabi mo, paano naman ang soul clock? Magagamit mo ang soul clock para patayin siya ng 100 beses. Ako, napakakaunting tao sa paligid ko. Masyadong mahina ang lakas ng soul bell, nauutol na sabi ni Jaishing. Gumisi si Gu Zizhen at sinabing, Jaishing, masama ka pa rin sa pagsisinungaling. Bakit ka namumula? Natahimik si Jaishing at ibinaba lamang ang kanyang ulo. Kalimutan mo na ito. Ayoko nang makipag-usap sa iyo ng kalokohan. Nasaan ang soul bell? Sabi ni Gu Zizhen na may malungkot na mukha. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jaishing, at sinabi niya sa mahinang boses, ang soul clock ay ninakawan. Kabanata 1044, muling pagpasok sa lungsod ng demonyo. Ano? Si Gu Zizhen, na galit na, biglang nagalit. Pinandilatan niya si Jaishing at nagngangalit na sinabi, nahuli ka ni Qin Yu at nawala pa ang soul bell. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng soul bell na iyon sa pangalawang mystic realm? Humingi ng paumanhin si Jaishing, paumanhin, ngunit, ang soul bell ay ninakaw ng isang tao mula sa sekta ng Hongyi. Dahil doon, sinabi ni Jaishing kay Gu Zizhen ang nangyari. Matapos itong marinig ni Gu Zizhen, hindi siya nagsalita ng matagal. Handa akong maparusahan. Tumayo si Jaishing at sinampal ang sarili niyang dibdib. Gayunpaman, isang flash ng liwanag ang tumama sa palad ni Jaishing. Malamig na sabi niya, tama na. Kung nawala ka, so be it. Hindi mo kasalanan. Nasaktan ka na. Huwag mo nang sirain ang sarili mo. Go and rest. Dahil dito, mas lalo pang nakonsensya si Jaishing. Tinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, babayaran ko ang pagkawala. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Jaishing at umalis. Sa kabilang banda, dahan-dahang naglilinang si Qin Yu habang naghihintay ng balita tungkol sa ikalawang mystic realm. Pagkatapos niyang maging isang martial saint, bawat hakbang na gagawin niya ay nangangailangan ng malaking halaga ng resources. Bagamat si Qin Yu ay may kapangyarihan sa paglikha, mga halamang gamot, at iba pang mga bagay, sila ay tulad ng isang patak sa balde. Ads by Pop Future. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang inventaryo sa mga kamay ni Qin Yu ay ganap ding naubos. Tumayo siya at naglakad palabas ng secret chamber, hanggang sa main hall. Paano ito? Any news? Tumingin si Qin Yu kay Django. Umiling si Django at sinabing, hindi. Hindi napigilan ni Qin Yu na kuskusin ang kanyang baba at bangulong, na wala pa nga ni Star Harvester ang kanyang soul bell, ngunit wala talagang pinaghihinalaan si Guzi. Si Django ay tahimik na nakatayo sa gilid. Hindi na siya maaaring makialam sa mga bagay na ito. Kung hindi lang binigyan siya ni Qin Yu ng posisyon bilang pagsasaalang-alang sa dati nilang pagkakaibigan, malamang nawala na siyang mga kwalipikasyon para sumali sa Heaven Gate. Kung gusto mong mag-udyok sa pagitan nila, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kasimple. Sa sandaling ito, pumasok si Jiang mula sa labas ng pinto. Bahagyang napabuntong hininga si Qin Yu, tama. Dahil ang Star Harvester ay tapat kay Gu Zizhen, sigurado akong mataas din ang tingin ni Gu Zizhen sa Star Harvester. Give up. Jiang He waved his hand and said. Kung mayroon kang oras, mas mahusay na palakasin ang iyong koponan at pag-atake. Napangiti si Qin Yu at sinabi, ang dalawang bagay na ito ay hindi magkasalungat. May limitasyon ang anumang pagtitiwala, lalo na nang si Jaishing ay nahuli ko. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Qin Yu. Jaishing, kailangan kong makuha. Gumisi si Qin Yu. Nang makita ito, si Jiang ay hindi na siya nagsalita pa. Ads by Pop Future. Pagkatapos, tumayo si Qin Yu at tumingin kay Jiang He, nagsasabing, Senior Jiang He, plano kong ibigay sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng Heaven Gate. Ikaw ang magiging pinuno ng mga disipulo. Nang marinig ito ni Jiang, hindi niya napigil ang sumimangot, nagtanong, bakit? Sabi ni Qin Yu na may maamong ngiti, alam mo rin na wala dito ang isip ko. At saka,
Aalis ako sa lupaing ito maya-maya. Kung gusto niyang mahanap si Yanrozo, tiyak na aalis siya sa lugar na ito. Mayroon kang mataas na prestihiyo at ang taong pinagkakatiwalaan ko. Sa makatuwid, pinakaangkop para sa iyo ang maging pinuno, sabi ni Chinyu. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi niya maiwasang mapatahimik si Jiang. Please, Senior Jiang He. Tumayo si Chinyu at yumuko ng husto. Nang makita ito ni Jiang, tumango lang siya at sinabing, sige, papayag ako. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Imposible para kay Chinyu na gumugol ng masyadong maraming oras sa pamamahala ng sekta. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay upang madagdagan ang kanyang lakas at hakbang sa makapangyarihang kaharian. Gusto niyang makita ang mas malawak na mundo at makita ang taong na-miss niya sa kanyang panaginip sa lalong madaling panahon. Senior Jiang siya, maghanda ka. Aatake tayo sa pangalawang Mystic Realm sa isang linggo. Tumayo si Chinyu at sinabi. So fast. Si Jiang ay mukhang nagulat pa siya. Dapat mong malaman na imposibleng atakehin ang pangalawang lihim na kaharian gamit ang iyong kasalukuyang lakas, at alam ko, putol ni Chinyu kay Jiang He. Ngunit ang layunin ko ay hindi ang pag-atake sa pangalawang lihim na kaharian, kundi ang makita si Jai Xing. Ads by Pop Future. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jiang. Sinabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, ang mga sugat ni Jai Xing ay ginamoko. Sa madaling salita, ang mga sugat sa kanyang katawan ay ako lang ang magagamot. Kapag inatake natin ang ikalawang Mystic Realm sa pagkakataong ito, tiyak na lilito si Jai Xing. Sa oras na iyon, dadalan ko siya ng tableta. Tanggapin man niya ito o hindi, tiyak na mapupukaw nito ang hinala ni Guzi. Pagkasabi noon, huminto sandali si Chinyu bago tumayo at sinabing, sa isang linggong ito, mag-iimbita ako ng 2 katulong. Ang isa ay ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, at ang isa ay ang City Lord ng Demon City, Immortal Crane. Ang parmasyutiko ng Divine Alchemist Pavilion ay maaaring magbigay ng mga subsidyo sa likuran. At ang walang kamatayang Crane ng lungsod ng demonyo ay kinokontrol ang isang napakalakas na puwersa. Sa tulong nila, ilang oras na lang bago nila naibagsak ang pangalawang Mystic Realm. Aalis na ako. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Kung mayroon man, maaari mong pag-usapan ito kay Django at sa iba pa, sabi ni Chinyu. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, umalis si Chinyu sa parehong araw. Hindi na kailangang mag-isip ng labis ang Divine Alchemist Pavilion. Tiyak na tutulungan ng Pavilion Master si Chinyu. Sa makatuwid, ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang lungsod ng demonyo. Ang demonyong lungsod ay napakalayo mula sa bansang yan, sa isang hindi nakatirang lupain. Maraming beses na binago ni Chinyu ang kanyang biyahe at inabot siya ng 3 araw bago makarating sa desyerto na ito. Ang desyerto na ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang lawak nito ay lampas sa imahinasyon. Sa kabutihang palad, pagkatapos maging isang martial saint si Chinyu, ang kanyang divine sense ay naging mas malakas ng maraming beses. Sa isang iglap, nasakop nito ang higit sa kalahati ng desyerto. Napakabilis, nakuha niya ang lokasyon ng lungsod ng demonyo. HMM. Ang lungsod ng demonyo ay nag-set up ng isang pormasayon. Kung may dumating na ordinaryong martial saint, natakot siya na hindi nila mahanap ang Demon City. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang walang kamatayang Crane ay hindi gustong maabala. Agad niyang sinundan ang bakas ng Divine Sense na ito at sumugod patungo sa Demon City. Kabanata 1045, ang kakaibang Crane. Ang demonyong lungsod ay parang purong lupain. Nakatayo ito sa isang tiwangwang na lugar, ngunit napakayaman nito. Nagmadaling tumakbo si Chinyu patungo sa Demon City na naglalakad. Ang nakapalibot na kapaligiran ay naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng panloob na chi ni Chinyu. Sa oras na dumating siya sa lungsod ng demonyo, ang kanyang panloob na chi ay halos maubos. Tumayo si Chinyu sa tarangkahan ng lungsod ng demonyo at napagtanto na mahigpit na nakasara ang tarangkahan ng lungsod ng demonyo. Halatang iba ito sa huling pagpunta niya rito. Hindi nito maiwasang maiparamdam kay Chinyu na hindi maganda ang hitsura.
Mahigpit na isinara ang gate at may nabuong pormasayon. May nangyari kaya sa Demon City? Hindi naglakas loob si Chinyu na mag-isip ng husto. Nagmamadali siyang kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, dahan-daang bumukas ang gate. 2 tao ang lumabas mula sa loob. Pinalaki niya si Chinyu at malamig na sinabi, "Sino ang nagpahintulot sa iyo na lumapit?" Mabilis na ipinaliwanag ni Chinyu, "Kaibigan ko si Immortal Crane." Pakisabi sa kanya na narito si Chinyu para makita siya. Kaibigan. Bakit may kaibigang tao si Lord Immortal Crane? Sigaw ng 2 tao. Walang magawang paliwanag ni Chinyu, kaibigan niya talaga ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin. Ads by Pop Future. Nagkatinginan ng 2 tao na may bakas ng pagdududa sa kanilang mga mata. Manatili ka rito at bantayan siya. Pupunta ako at ipaalam kay Lord Xian, sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad patungo sa kailaliman ng Demon City. Tumingin si Chinyu sa isa pang Demon Beast na responsable sa pagbabantay sa lungsod at nakangiting sinabi, "Kuya, bakit mahigpit na nakasara ang tarangkahan ng Demon City?" Ito ba? Bang! Bago natapos ni Chinyu ang kanyang mga salita, mahigpit na isinara ang gate. F*6. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura sa loob. Isang marangal na martial saint ang talagang nakatanggap ng ganoong pagtrato. Tila ang pagkasuklam ng demonyong lungsod na ito sa mga tao ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Ilang minuto pa ay bumukas ulit ang pinto. Nakatayo si Tio Neo sa pintuan. Uncle Neo. Nagmamadaling naglakad si Chinyu at binati siya. Tumawa ng malakas si Tio Neo at sinabing, "Bakit ka biglang pumunta dito?" Sinabi ni Chinyu na may kasinungalingan, "Na-miss ko kayo. Bumalik ako para makita kayo." Ahaha, nasaan ang batang may ghost head camphor? Tanong ni Uncle Neo. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, hindi siya dumating. Sige, mag-usap tayo habang naglalakad. Hinihintay ka ni Lord Immortal Crane, natatawang sabi ni Tito Neo. Ads by Pop Future. Okay. Sumunod si Chinyu sa likod ni Uncle Neo at strode papunta sa Demon City. Habang nasa daan, nag-aalalang sinabi ni Chinyu, "Uncle Neo, ang mga gate ng Demon City ay mahigpit na nakasara at isang pormasayon ang naayos. May nangyari ba?" Kinaway-kaway ni Uncle Neo ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, mas naging maingat kami pagkatapos mong padalos-dalos na pumasok sa huling pagkakataon." I see. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa malapit sa Grotto Heaven kung saan nakatira ang immortal na Crane. "Maaari kang pumasok muna. Maghahanda ako ng pagkain para salubungin ka," sabi ni Uncle Neo. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Tio Neo." Matapos makatapak sa Grotto Heaven, nakita nila ang walang kamatayang Crane na nakahiga sa jade bed. Mahaba ang buhok nito at maputi ang balat. Hinawakan ng mga balingkinitang daliri nito ang jade pot, na nagmistulang diwata. Immortal Crane. Kumaway si Chinyu dito at mabilis na naglakad. Dahan-daang tumayo si Immortal Crane. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing may pagtataka, "Naging martial saint ka na." "Nakalusot ako sa swerte," nakangiting sabi ni Chinyu. Iniunat ng Immortal Crane ang palad nito at biglang lumitaw ang isang pitchel ng bejeweled nectar. Kinuha ni Chinyu ang pitchel ng alak at humigop. Pagkatapos, sinabi niya, "Mahirap talagang hanapin ka rito." Hindi itinuloy ng Immortal Crane ang paksang ito. Sa halip, iniunat nito ang likod at sinabing, "Dapat may sasabihin ka sa akin na hinanap mo ako." Namula ang matandang mukha ni Chinyu. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, "Hindi, na-miss lang kita. Bumalik lang ako para makita ka." Ads by Pop Future. Oh, ganun ba? Kung ganoon, maaari kang manatili ng ilang araw. Maaari tayong kumain, uminom, at magsaya. Maliban dyan, huwag ka nang magbanggit ng iba, walang pakialam na sabi ng immortal na Crane. Nang marinig ito, agad na nabalisa si Chinyu. Nagmamadali niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, "Para sabihin sa iyo ang totoo, talagang hinanap kita para sa isang bagay." Gumuso ang Immortal Crane.
Tumayo ito na walang sapin ang paa at walang pakialam na sinabi, sabihin mo sa akin. Ano ito? Natahimik sandali si Chinyu bago niya sinabi, gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Gusto kong pangunahan mo ang ilang tao na salakayin ng pangalawang Mystic Realm. Nang marinig ito, ang walang kamatayang Crane ay bumaantong hininga. Sa tingin mo ba papayag ako? Tumaas ang kilay ng Immortal Crane at tinitigan si Chinyu gamit ang mahaba at singkit nitong mga mata. Baka sa mga mata nito ang pagiging mapaglaro at panunokso. Sinabi ni Chinyu na may mapait na ngiti, alam kong napakahirap para sa iyo na sumang-ayon dito. Kung gayon ay huwag mo nang banggitin. Ikinumpas ng Crane ang kamay nito at pinutol ang mga salita ni Chinyu. Mayroon akong nectar, jade dew, at golden fine jade sashimi dito. Hindi ka ba comfortable na manatili dito at magsaya habang buhay? Bakit mo gustong pumasok sa mortal na mundo at masangkot sa walang base ang alita na iyon? Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, ito ay hindi walang batayan na pagtatalo para sa akin. Ang pangalawang Mystic Realm ay binubuli ako, pinahiya ako, at inagaw ang aking babae. Kung hindi ko ito aalisin, hindi ako magiging masaya. Ngunit para sa akin, ito ay walang batayan, walang malasakit na sabi ng Immortal na Crane. Agad na natahimik si Chinyu. Tama yan. Ang Immortal Crane ay hindi gustong pumasok sa mortal na mundo sa simula. Talagang medyo makasarili na hayaan siyang pumunta sa pangalawang Mystic Realm para sa kanyang kapakanan. Okay, magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Inom tayo ng ilang araw at pag-usapan natin ang nakaraan at kasalukuyan. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay. Oh, muling tumaas ang kilay ni Immortal Crane. Nakatitig kay Chinyu ang kanyang nakakapukaw damdaming titig na nagpapahirap kay Chinyu. Kung hindi ako tumulong, ano ang dapat mong gawin? Tanong ni Immortal Crane. Ngumiti si Chinyu at sinabing, maraming paraan. Dahan-dahan lang. Walang sinabi ang Immortal Crane at tahimik lang siyang tumingin kay Chinyu. Ang titig na ito ay parang nakatitig sa isang magandang babae, na ginagawang lubhang hindi komportable si Chinyu. Ikaw, isa ka bang pervert? Sa wakas, hindi na napigilan ni Chinyu. Kabanata 1046, ang pagiging makasarili ni Immortal Crane. Dahil sa titig ni Immortal Crane kay Chinyu ay nakaramdam ng kakaiba. Napahawak siya sa dibdib niya at nagpahayag ng takot. Ngumiti si Immortal Crane at tumayo. Narinig ko na rin ang tungkol sa pangalawang lihim na kaharian, isa sa mga pinuno ng Martial Arts Association ng Jingdo. Sabi ni Chinyu na may gulat na ekspresyon, narinig mo talaga ang Martial Arts Association ng Jingdo habang naririto ka. Napakakakaiba ba? Tumaas ang kilay ni Immortal Crane. Mas marami akong alam kaysa sa naiisip mo. Mabilis na umupo si Chinyu mula sa jade bed at sinabing, ano pa ang alam mo? Marami lang akong tanong. Ibinuko ng Immortal Crane ang bibig nito at magsasalita na sana nang pumasok si Uncle Neo mula sa labas. Lord Immortal Crane, handa na ang pagkain, sabi ni Neo. Bahagyang tumango ang walang kamatayang Crane at nakangiting sinabi, tara kain muna tayo. I'll welcome you. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at magtatanong pa sana siya nang harangin siya ng Immortal na Crane na ikinaway ng kamay nito. Walang magawa, wala siyang pagpipilian kundi sundin ang walang kamatayang Crane palabas ng Grotto Heaven. Dumating ang party sa restaurant ng Demon City. Sa sandaling iyon, ang mesa ay napuno na ng mga delicacy. Bukod kay Tio Neo, may dalawang lalaki at isang babae ang nakaupo doon. Ads by Pop Future. Ang mga lalaki ay lahat ay makapal at malalakas, at sila ay halos kasing laki ni Uncle Neo. Tulad ng para sa babae, siya ay medyo kaakit-akit. Siya ay may payat at mataba na katawan, at siya ay medyo maganda. Sumunod si Chinyu sa tabi ng Immortal na Crane at umupo. Pagkatapos, tumayo si Tito Neo at isa-isa silang pinakilala. Pagkatapos ng pagpapakilala, nalaman niya na ang mga taong ito ay pawang mga pinagkakatiwalaan ng Immortal na Crane, at bawat isa sa kanila ay nakatuntong na sa Martial Saint Realm. Ang kanilang mga pangalan ay Suyi, Gongzuang, at Wu Haichen. Tumayo si Chinyu at binati sila isa-isa bago siya umupo.
Kumain ka, tingnan kung ang pagkain ay angkop sa iyong panlasa, mahinang sabi ng immortal na crane. Paano magkakaroon ng mood si Chinyo na kumain? Maraming bagay ang nasa isip niya na gusto niyang pag-usapan, ngunit sa bawat pagkakataon, naaabala siya ng walang kamatayang crane sa kaway ng kamay nito. Si Chinyo, na nag-aapoy sa pagkabalisa, ay masunurin lamang uminom at magsaya kasama sila. Pagkatapos ng 3 ikot ng pag-inom, sinabi ni Wu Haicheng, Chinyo, dahil nandito ka, maaari kang manatili dito. Bagamat hindi itinuturing na paraiso ang ating lugar, ito ay isang lugar pa rin kung saan walang nang-ahas na manggulo. Kung mananatili ka rito, wala kang dapat ipag-alala sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bahagyang tumanggo si Gong Zuang at sinabing, Manam, kakaibang bagay na maaari kang makapasok sa ating demonyong lungsod bilang isang tao. Kinindata ni Suyi si Chinyo at sinabing, mataas ang tingin sa iyo ni Lord Immortal Crane. Siguradong magkakaroon ka ng lugar sa Demon City sa hinaharap. Mapait na ngumiti si Chinyo at sinabi, kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na pupunta ako at manirahan dito. Inilibot ni Suyi ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka ba masyadong magalang? Napangiti si Chinyo ng mapait. Nais niyang mamuhay ng maaliwalas, ngunit pinilit siya ng katotohanan na sumulong at hindi ng ahas na manatili kahit isang hakbang. Ads by Pop Future. Sige. Sa sandaling iyon, itinaas ng immortal na crane ang daliri nito at tinapik ang mesa. Agad namang tumahimik ang lahat. Tinulyapan ng immortal crane si Chinyo at pagkatapos ay iniwas ang tingin nito sa lahat. Mahinahong sinabi nito, gusto ni Chinyo na umalis tayo sa Demon City at samahan siya sa pag-atake sa pangalawang Mystic Realm. May tumututol ba sa inyo? Nang marinig iyon, agad na nanlamig ang mga mukha ni Suyi at ng iba pa, na puno pa rin ng sigasig kanina lang. Mabilis na binawi ang mga chopstick ni Uncle Neo, na kanyang naunat. Ang kapaligiran ay nahulog sa isang awkward na estado. Naging malamig din ang ugali ni Suyi at ng iba pa. Ayaw naming makisali sa mga bagay mo, unang sabi ni Suyi. Tama. Kapag nakapasok na tayo sa kaharian ng tao, hindi na tayo makakabalik sa ganitong uri ng matatag na buhay, sabi ni Gong Zuang. Bagamat walang sinabi si Tio Neo, kitang-kita rin ang kanyang kahulugan. Tinulyapan ng immortal crane si Chinyo at sinabing may mahinang ngiti, Chinyo, tulad ng nakikita mo, walang sumasang-ayon. Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si Chinyo. Itinaas niya ang kanyang tasa ng alak, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing, inom na lang natin at magsaya, at magpanggap na wala akong ibang sinabi. Dahil doon, inubos ni Chinyo ang alak sa kanyang kamay. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyo, bahagyang lumuwag ang kapaligiran. Ang masarap na alak dito ay iba sa ordinaryong alak. Karaniwan, sa kanilang pagtatanim, hindi sila malalasing kahit gaano pa karami ang kanilang nainom. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng buong puso, ang mga mata ng lahat ay naging medyo malabo, at nagsimula silang uminom at makipag-usap. Ads by Pop Future. Ang iilan sa kanila ay umiinom mula araw hanggang gabi hanggang sa maliwanag ang buwan at kalat-kalat ang mga bituin. Lasing na lasing si Chinyo kaya nakahiga siya sa hapagkainan na walang malay. Tinulyapan ng immortal crane si Chinyo at pagkatapos ay tumingin kay Gong Zuang at sa iba pa. Sir Immortal Crane, halika, hayaan mong i-toast kita. Tuwang-tuwang sabi ni Wu Haichen. Gayunpaman, binago ng immortal na crane ang paksa at sinabing, marahil ay dapat nating pag-usapan ang bagay na ito. Nang marinig ito, karamihan sa mga tao ay agad na nataranta. Mabilis na binawi ni Wu Haicheng ang kanyang kamay at umupo ng tuwid. Tinulyapan ng immortal crane ang mga tao at walang pakialam na sinabi, ano ang iniisip ninyong lahat tungkol sa pag-atake sa pangalawang Mystic Realm? Lord Immortal Crane, hindi ba ngayon lang natin sinabi? Kapag umalis na tayo sa Demon City, hindi na ganoon kadaling bumalik. Nakakunot ang noo na sabi ni Uncle Neo. Tama. Maraming taon na tayong nasa Demon City. Paano natin natitiis na umalis? At saka, tayong mga demonyong hayop at tao ay hindi magkasundo. Kung tayo ay makikisali, mahirap makahanap ng purong lupain.
Sa oras na iyon, maaaring sumiklab ang isang malaking digmaan. Ang mga salita ng lahat ay natural na napakamakatwiran, at ang walang kamatayang Crane ay napakalinaw tungkol dito. Ngunit sa pagkakataong iyon, bahagyang umiling siya. Nang makita ito, agad na nagbago ang mukha ng lahat. Lord Immortal Crane, tutulungan mo ba talaga ang batang ito? Kahit na may pagkakaibigan siya sa iyo, hindi pa ito umabot sa antas na ito, hindi ba? Ibibigay mo ba ang Demon City para sa kanya? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa tayo nakalabas ng Demon City. Tinulyapan sila ni Immortal Crane at umiling. Hindi lang para sa kanya. I have my own selfish motives. Makasariling motibo. Nagkatinginan ang iilan sa kanilang mga mata na may pagdududa. Pagkatapos, tumingin sila sa Immortal na Crane at naghintay sa susunod na mga salita nito. Kabanata 1047, ang mundo kung saan matatagpuan ang pamilya yan. Nakaharap ang Immortal Crane sa karamihan. Matagal itong natahimik, ngunit hindi ito umimik. Bukas, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita ang walang kamatayang Crane. Nang matapos itong magsalita, binuhat nito si Chinyu, tumalikod, at naglakad patungo sa Grotto Heaven nito. Nagkatinginan sina Wu Haichen, Uncle Neo, at ang iba pa. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Tuldok. Kinabukasan. Natarante si Chinyu. Napasapo siya sa noo. Pakiramdam niya ay medyo mabigat ang kanyang ulo, at may bahid din ng sakit. Damn! Itong alak ay nasa ulo ko, bulong ni Chinyu habang hinihimas ang kanyang noo. Habang sinasabi niya ito ay bigla siyang natauhan at mabilis na tumingin sa paligid. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa jade bed, habang ang Immortal na Crane ay nakaupo sa jade bed na hubad ang itaas na katawan nito. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Chinyu, at dali-dali siyang umupo mula sa kama. F***sake, pervert ka ba talaga? Sabi ni Chinyu na may kinakabahang ekspresyon. Tinulyapan ng Immortal Crane si Chinyu at walang pakialam na sinabi, hindi ako interesado sa mga lalaki. Tumingin si Chinyu sa paligid, at pagkatapos makumpirma na ayos lang siya, nakahinga siya ng maluwag. F***sake, sobrang nainom ko talaga. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang ulo at dahan-daang tumayo mula sa jade bed. Nga pala, anong klaseng alak yan? Malasing talaga ako, bulong ni Chinyu. Ads by Pop Future. Gusto mo ba? Bibigyan kita ng ilang bote. Ikinumpas ng Immortal Crane ang kamay nito at ilang jade clear na bote ang lumapag sa harap ni Chinyu. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Nakangiti siyang kinuha ang ilang bote ng alak at itinago sa kanyang bag. Bihira akong malito, kaya tatanggapin ko, nakangiting sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng Immortal na Crane na may seryosong ekspresyon, kailan mo balak bumalik? Saglit na natahimik si Chinyu at sinabing, marami pa akong dapat gawin. Hindi ako pwedeng magtagal ng matagal. Ngayong 2 araw lang. Paano kung pagkatapos mong bumalik? Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa pangalawang Mystic Realm? Tanong ng Immortal Crane. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, manalo man tayo o matalo, hindi maiiwasan ang digmaang ito. Nang marinig ito, biglang inilapit ni Immortal Crane ang kanyang mukha. Sabi niya na may mahinang ngiti, gusto mo bang tulungan kita? Saglit na natigilan si Chinyu, pagkatapos ay sinabi niya na may mapait na ngiti, syempre gusto ko, pero alam kong hindi ka talaga tutulong. At saka, nakita ko rin ang ugali ni Uncle Neo at ng iba pa. Walang pakialam na nagtanong si Immortal Crane, kung gayon, gusto mo bang tulungan kita? Syempre gusto ko. Sabi ni Chinyu. Kung mayroon akong tulong sa iyo, ito ay magiging tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre, tulad ng banal na tulong. Ang Immortal Crane ay dahan-daang umupo ng tuwid. Tinitigan niya si Chinyu at seryosong sinabi, tawagin mo akong kuya, at tutulungan kita. Natigilan si Chinyu. Why? Are you not willing? Ang Immortal Crane ay kalahating biro at kalahating seryoso. Oo, syempre payag ako. Bumalik sa katinoan si Chinyu at tuwang-tuwang sinabi, kuya.
Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, handa ka bang tulungan ako dahil lang sa tinatawag kitang kuya? Hindi ba masyadong peke iyon? Ads by Pop Future. Ha. Nang marinig ito ng walang kamatayang Crane, hindi niya napigil ang mapatawa. Sumunod ka sa akin, sabi ng immortal na Crane. Para saan? Malalaman mo rin mamaya. Iniunat ng Immortal Crane ang kanyang palad, at isang mahabang balabal ang nahulog sa kanyang katawan. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palabas ng Grotto Heaven. Bagamat naguguluhan si Chinyu, mabilis pa rin siyang sumunod. Naglakad silang dalawa sa Demon City. Hindi mabilang na mga tao ang bumati sa walang kamatayang Crane sa daan. Dumaan silang dalawa sa Demon City at nakarating sa isang lihim na silid sa kailaliman ng Demon City. Sa sandaling iyon, naghihintay na si Uncle Neo at ang iba pa sa pintuan ng Secret Chamber. Gising ka na. Tumingin si Suyi kay Chinyu at nakangiting tanong. Sinapo ni Chinyu ang kanyang noo at medyo nahihiyang sinabi, gising na ako. Hindi sinasadyang nainom ako ng sobra kahapon. Natatandaan mo pa ba ang sinabi mo kahapon? Sabi ni Suyi na may bahagyang pag-aalalang tono. Ano? Naisip ni Chinyu na may mali. Hindi sinagot ni Suyi ang tanong na ito. Sa halip, yumuko siya at misteryosong sinabi, sino si Yan Rozo? Namula si Chinyu at ikinaway ang kanyang kamay. Huwag mo akong tulungang maalala pagkatapos uminom. Hahaha. Hindi napigilan ni Uncle Neo at ng iba pa ang tumawa. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang pinto sa harapan nila. Let's go. Nanguna si Immortal Crane at pumasok. Ads by Pop Future. Sumunod sa likod ng Immortal Crane, pumasok sila sa secret room. Tito Neo, ano ang ginagawa ng Immortal na Crane? Mahinang tanong ni Chinyu. Umiling si Uncle Neo. Hindi ko rin alam. Inakay ng Immortal Crane ang iilan sa kanila sa mahabang koridor at sa wakas ay huminto sa harap ng isang painting scroll. Napakalaki ng painting scroll na ito. Isang magandang eksena ang nakabalangkas dito. Ang mga maselang hagod ay hindi maiwasang magparamdam sa mga tao na para silang nakalubog sa pagpipinta. Maliban doon, ang pagpipinta scroll ay naglalabas ng napakaluma at simpleng aura. Bawat isang lugar ay naglalabas ng panloob na chi ng Great Dao. Tiningnan ni Chinyu ang painting scroll at agad itong naakit. Itong painting scroll, parang kakaiba, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Tila hindi nakita ni Uncle Neo at ng iba pa ang painting scroll na ito noon. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay katulad ng kay Chinyu. Inalis ng Immortal Crane ang tingin nito sa lahat at sinabi sa medyo mahinang boses, hindi ba gusto ninyong lahat na malaman kung bakit ako pumayag sa kahilingan ni Chinyu? Ito ang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Si Suyi ang unang nagtanong. Hindi umimik ang Immortal Crane. Ikinumpas nito ang kamay, at dama po ang sinag ng liwanag sa painting. Kasunod nito, tila nabuhay ang pagpipinta. Parang gumalaw ang mga tao at tanawin sa loob. Buzz! Lumipad ang divine sense mula sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang banal na kahulugang ito ay direktang pumasok sa pagpipinta. Sa isang iglap, para silang pumasok sa ibang mundo. Para bang binuksan nila ang pananaw ng kanilang Diyos, na nakatingin sa ibaba mula sa itaas, para matano ang buong lupain. Sa loob ng mundong ito, makikita ni Chinyu ang walang katapusang kahabaan ng lupain, na may lungsod pagkatapos lungsod na matatagpuan sa loob ng mundong ito. Ang laki at kasaganaan nito ay higit pa sa imahinasyon ng isang tao. Anumang random na lungsod, ang laki at sukat nito ay lumampas sa pyro ng Fire Country. Dahil masyadong malayo ang view, nasulyapan lang ni Chinyu at ng iba pa ang isang sulok. Ngunit kahit na ganoon, ang kanilang mga puso ay nanginginig pa rin. Nararamdaman pa nila ang dakilang Dao Chi na dumadaloy sa lupain, gayon din ang walang katulad na panloob na Chi. Bweng! Nang hindi na sila naghihintay na mag-isip pa, ang kanilang banal na kahulugan ay nakuha na mula sa pagpipinta. Kabanata 1048, ipinadala ng pamilya Go ang kanilang mga tropa. Ang hibla ng banal na kahulugan ay bumalik sa orihinal na katawan ng individual. Gayunpaman, hindi pa rin sila bumabalik sa kanilang katinoan. Medyo vacant ang mga mata nila.
Ito, ano ang pinagmulan ng pagpipinta na ito? Ano ang mundo sa larawan? Tichinyo ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Inilagay ng Immortal Crane ang mga kamay nito sa likod nito at walang pakialam na sinabi, hindi ko alam kung ano talaga ang mundo sa larawan, ngunit alam ko na ito ay isang mas malawak na mundo. Pagkasabi noon, ang Immortal na Crane ay naglakad sa harap ni Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, narito ang pamilya yan na hinahanap-hanap mo. Nanliit ang mga mag-aaral ni Chinyu nang marinig niya iyon. Ano ang sinabi mo? Ang pamilyang yan ang nasa larawang ito. Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Sinabi ng Immortal Crane, sa iyong pangunawa, iminumungkahi kong i-reforge mo ito. Nagmamadaling iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, masyado akong nabalisa at nalilito. Sinasabi mo bang ang pamilya yan ay nasa mundong ito? Kung gayon nasaan nga ba ang mundong ito? Hindi ko alam kung nasaan ito. Umiling si Immortal Crane. Ngunit alam ko na sa mundong ito, maraming nangungunang martial artist na pamilya at mga eksperto na kasing dami ng ulap. Sa mundong ito, mas malakas ang pagpaparaya. Hindi rin natin kailangang magtago sa Demon City, sabi ng Immortal na Crane. Naalala ni Chinyu ang sinabi ng mga nakatataas sa Martial Arts Association sa Jingdo. Sinabi niya na maaga o huli ay aalis si Chinyu sa mundong ito at magtutungo sa mas malawak na mundo. Hindi lamang iyon, maaari rin silang magbigay ng mga kondisyon para kay Chinyu. Sa oras na iyon, hindi masyadong inisip ni Chinyu ang tungkol dito, ngunit ngayon na pinag-isipan niya itong mabuti, tila may ibang kahulugan sa kanyang mga salita. Lord Immortal Crane, ano ang kinalaman nito sa pagtulong mo kay Chinyu? Tanong ni Uncle Neo na may malaking pagtataka. Bago makapagsalita ang Immortal Crane, nahulaan ni Chinyu, kung gusto mong pumasok sa mundong ito, natatakot ako na kailangan mong dumaan sa pangalawang Mystic Realm o sa unang Mystic Realm, tama ba? Ads by Pop Future. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ng Crane habang pabirong sinabi nitong, hindi ka kasing tanga gaya ng iniisip mo. Screw ka, inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tama si Chinyu. Walang nakakaalam kung nasaan ang mundong ito, seryosong sabi ng Crane. Siguro ibang planeta ito, o baka isa pang starfield. Sa ating paglilinang, hindi natin maitawid ang mabituing kalangitan, kaya hindi natin ito maisip. Ngunit ang tanging paraan na alam ko ay ang dumaan sa isang sinaunang array platform. Ang array platform na iyon ay nasa unang secret realm. Ancient array platform. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Nadama ng lahat na ang pangalang ito ay medyo hindi pamilyar. Tumango ang Immortal na Crane at sinabing, kaya, kung gusto mong hanapin ang array platform na ito, kailangan mong dumaan sa unang secret realm. Sa totoo lang, bago ka lumitaw, hindi ko naisip na tumawid sa void at pumunta sa mundong ito dahil masyadong malaki ang Martial Arts Association ng Jingdo. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Bahagyang tumango din si Chinyu. Noong una ay gusto niyang tanggalin ang Martial Arts Association ng Jingdo at ang 8 matataas na opisyal. Matapos marinig ang mga salita ng Immortal Crane, mas naging matatag ang paniniwala ni Chinyu. Kung ganoon, kung gusto mong makita si Yanrozo, kailangan mong dumaan sa unang Mystic Realm, mahinang ungol ni Chinyu. Inilagay ng Immortal Crane ang mga kamay nito sa likod nito. Iniyuko nito ang balingkinitang katawan at sinabi sa tabi ng tenga ni Chinyu, syempre, isa lang ito sa mga dahilan. Pumayag ako dahil tinawag mo akong kuya. Screw mo. Nagmamadaling tumalon si Chinyu ng ilang metro ang layo. Hahaha. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Chinyu, hindi napigilan ng Crane na tumawa ng buong puso. Pagkasabi noon, tumingin ang Crane sa karamihan at nagsabi, ipasa ang utos, pagkaraan ng 3 araw, upang magtungo sa bansang nasusunog. Ads by Pop Future. Oo. Pinagdikit ni Uncle Neo at ng iba pa ang kanilang mga kamay, nang walang kaunting pagdududa. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu. Ang kapangyarihan ng mga demonyong halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng mga ordinaryong tao na magsasaka. Sa kanilang tulong, natural na tataas ang tsansa ni Chinyu na manalo.
Sa susunod na mga araw, personal na pinangunahan ni Uncle Neo ang isang pangkat upang pumili ng mga tao, bilang paghahanda sa paglalakbay patungo sa bansang nasusunog. Samantala, araw-araw na sinusundan ni Chinyu ang immortal na Crane, umiinom at nagsasaya araw-araw, halos maging lasenggo. Ngunit kailangang sabihin na ang mga araw ng pagiging lasing ay ang pinaka-nakaka-relax na sandali sa buhay ni Chinyu. Halos nakalimutan na niya ang kanyang mga alalahanin, ang kanyang katawan at isip sa isang estado ng matinding pagpapahinga. Habang si Chinyu ay nasasarapan sa alak, may hindi inaasahang nangyari sa Heaven Gate. Sa pangalawang lihim na kaharian, naghanda si Gu Zishen ng daan-daang tao para salakayin ang Heaven Gate. Sa pagtingin sa daan-daang mandirigma na nakatayo sa harap niya, minisyon ni Gu Zishen. Sa tingin mo ba ay gawa sa putik ang aking pangalawang lihim na kaharian? Malamig na sabi ni Gu Zishen. Dahil ikaw, Chinyu, ay nagdeklara ng digmaan laban sa akin, natural na may karapatan akong salakayin ka, at wala akong pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, lumakad si Jaixing. Mahina pa rin ang kanyang kalagayan, at wala pang 20% ang kanyang lakas. Siya ay tumingin lubhang mahina. Hayaan mo akong pamunuan ang koponan. Kunin mo ito bilang pagbawi sa iyong mga pagkakamali, dahan-daang sabi ni Jaixing. Tinapik ni Gu Zishen ang balikat ni Jaixing at sinabing, mas mabuting magpahinga ka ng mabuti. Magpapadala ako ng iba na mamumuno sa koponan para sa labanang ito. Nagmamadaling sinabi ni Jaixing, kaya ko ito. Hayaan mo lang akong pamunuan ang koponan. Pangako kong tatapusin ang misyon sa pagkakataong ito. Ads by Pop Future. Bahagyang bumantong hininga si Gu Zishen at sinabing, Jaixing, sa tingin mo ba ay angkop ka pa ring pamunuan ang koponan sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon? Pero, ako ang general ng Second Mystic Realm. Sabi ni Jaixing sa mahinang boses. Ang orihinal na intensyon ng kanyang mga salita ay magbigay ng kontribusyon sa ikalawang Mystic Realm. Gayunpaman, sa pandinig ni Gu Zishen, parang pinoprotektahan niya ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Gu Zishen, medyo nalungkot siya sa kaibuturan. Pumunta ka at magpahinga ng mabuti. Pangungunahan ni Chihao ang koponan para sa labanang ito, sabi ni Gu Zishen. Habang nagsasalita siya, naglakad si Chihao mula sa hindi kalayuan. Medyo mataas din ang posisyon ni Chihao sa pangalawang lihim na lugar. Bagamat hindi siya kasing taas ni Jaixing, isa rin siya sa mga taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Gu Zishen. Higit sa lahat, isa rin siyang martial saint. Ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Lord Jaixing, ipaubaya mo sa akin ang labanang ito. Natatawang sabi ni Chihao. Kinagat ni Jaixing ang kanyang mga ngipin at sinabi, Chihao, kung hindi ako sasali sa labanang ito, tiyak na mas malala ang mga pinsala. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ng ilang tao. Bahagyang bumantong hininga si Gu Zishen at sinabing, hindi magagawa ng pangalawang lihim na kaharian kung wala ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang Chinyu ay hindi kailanman magpapakita ng awa kay Chihao. Nagmamadaling sabi ni Jaixing. Alam na alam ni Jaixing ang lakas ni Chinyu. Not to mention Chihao, kahit siya mismo ay hindi kapareha ni Chinyu. At ang dahilan kung bakit siya nakabalik ay dahil gusto siyang talikuran ni Chinyu. Ngunit kung kumilos si Chihao, tiyak na magpapatuloy si Chinyu sa isang pagpatay. Ayos lang kung hindi siya magpaliwanag, pero habang nagpaliwanag siya, mas naging measure iyon. Hindi mapigilan ni Gu Zishen na mapangiti, ayon sa sinabi mo, may nararamdaman pa rin si Chinyu para sa iyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gustong magpaliwanag ni Jaixing, ngunit naputol ito ni Gu Zishen sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Chihao, bibigyan kita ng isa pang 500 katao, at pangunahan mo ang 1,000 tao upang patagin ang Heaven Gate. Malakas na sigaw ni Gu Zishen. Hinawakan ni Chihao ang kanyang mga kamay at sinabing, mangyaring makatiyak, Master. Pangako kong tatapusin ang misyon. Let's go. Sigaw ni Gu Zishen. Kabanata 1049, nagsimula ang malaking labanan.
Kasunod ng utos ni Gu Zizhen, pinangunahan ni Chi Hao ang 1,000 martial marquee at nagmarcha palabas ng Heaven Gate. Ang labasan ng lihim na kaharian ay nabuksan, at pinangunahan sila ni Chi Hao palabas sa pangalawang lihim na kaharian. Pumasok sila sa Martial Arts Association ng Jingdo, at 1,000 tao ang handang pumunta. Ngunit walang nakapansin na sa kanilang pag-alis, isang figure ang pumasok sa pangalawang lihim na kaharian. Tuldok tuldok tuldok. Demon City. Si Chinyu ay nakahiga sa kanyang jade bed habang tulala siyang nagsabi, Immortal Crane, ilang tao ang balak mong ipadala sa Heaven Gate kasama ko? Ano sa tingin mo? Humigop ng alak si Immortal Crane at nagtanong. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, hindi ko rin alam. Hindi ko kailangan ng masyadong maraming tao. Kung tutuusin, may plano ako. Manam, 300 tao. Napaisip sandali si Immortal Crane at sinabing. Pinalakpakan ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, okay, sapat na ang 300 tao. Ang mga tauhan mo man lang ay makakalaban sa 3 sa kanila, tama ba? More or less, humikab si Immortal Crane. Bukas na tayo aalis. Dapat nakapagpahinga ka ng mabuti ngayon. Pagkasabi niyon, nahiga ang walang kamatayang Crane sa kama at nakatulog. Kinuha ni Chinyu ang alak ng Immortal Crane at ininom ito ng mag-isa. Talagang mataas ang alak dito, ungol ni Chinyu. Ads by Pop Future. Tuldok tuldok tuldok. Pintuang daan ng langit. Ang Heaven Gate na pinamumunuan ni Jiang ay kanyang binuo sa maayos na paraan. May mga taong lumalabas-masok sa Mystic Realm para sa pagsasanay araw-araw. Ang espiritual na chi na nakapaloob sa Mystic Realm na ito ay sapat na para linangin ang lahat ng mga disipulo ng Heaven Gate. Ayon sa pag-unlad na ito, sandali na lamang bago ang Heaven Gate ay maging numero 1 sekta, sabi ni Shu Weigo. Si Jiang Gu, na nasa tabi niya, ay mabilis na idinagdag, tama. Sa kasalukuyang prestihiyo ni Mr. Chin, ang pagiging numero 1 sekta ay hindi isang problema. Nang marinig niya ito ni Jiang, dahan-dahan niyang sinabi, wala si Chin Yuzi. Para sa kanya, ang sektang ito ay isang springboard lamang. Wala dito ang kanyang ambisyon. Nakapasok na siya sa Martial Saint Realm. Ano pa ang dapat ituloy? Tanong ni Shu Weigo. Napabuntong hininga si Jiang at sinabing, tama. Ang mga martial saints ang pinakalayunin ng mga martial artists sa nakalipas na 100 taon o kahit ilang 100 taon. Ngunit sa katotohanan, ang landas ng paglilinang ay mahaba. Ito ay simula pa lamang. Agad na natahimik sina Shu Weigo at Jiang Gu. Tama yan. Walang nakakaalam kung ano ang wakas ng landas ng paglilinang. Narinig lamang nila ang tungkol sa mga kaharian sa itaas ng kaharian ng Martial Saint. Walang sino man ang nakakita kailanman ng anumang bagay tulad ng paglipat ng mga bundok at pagbagsak ng mga dagat, pagsira sa langit at pagsira sa lupa, o pagtawid sa kawalan. Habang sila ay nag-uusap, isang pakiramdam ng panganib ay tahimik na bumaba. Jiang sumimangot siya ng bahagya na para bang may naramdaman siya. Ads by Pop Future. Napakalakas ng puwersa. Hindi nagtagal, nalaman din ni Shu Weigo na may mali. Bago pa sila makapag-react, pinangunahan na ni Chi Hao ang 1,000 martial marquee sa Heaven Gate. Ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay agad na nilamon ang buong Heaven Gate. Isang nakakatakot na panloob na chi ang natipon sa puso ng lahat. Sino ka? Isang alagad ang lumakad at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Tinulyapan siya ni Chi Hao at saka ikinaway ang kanyang kamay. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang yumanig sa disipulong iyon sa isang madugong ambon. Nang makita ito ng lahat, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Malamig na sinabi ni Chi Hao, ako si Chi Hao mula sa pangalawang Mystic Realm. Nasa ilalim ako ng utos ng Realm Master na lumaban sa Heaven Gate. Makinig kayong lahat. Heaven Gate, walang iwanan na buhay. Oo. Sa ibinigay na utos, agad na sumiklab ang malaking labanan. 1,000 martial marquee. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang walisin ang lahat ng mga sekta. Ang saloobin ni Chi Hao ay mas determinado. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Jiang at ang iba pa na magsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumamit ng killing move.
Si Jiang Sha at si Xu Weigo ay mabilis na sumalakay sa pagtatangkang itigil ang mahusay na labanang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Chi Hao ay humakbang pasulong at tumayo sa harap ni Jiang Sha at si Xu Weigo. Ikaw ay dapat ang dalawang top-notch martial artist mula sa Heaven Gate. Inilagay ni Chi Hao ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at ipinalagay ang poster ng isang top-notch na martial artist. Malamig na sinabi ni Jiang, hilingin ang iyong mga tao na huminto. Ads by Pop Future. Stop. I only came here for one purpose. Para durugan ang Heaven Gate. Hilingin sa akin na huminto. Sa tingin mo, posible ba iyon? Malamig na tumawa si Chi Hao. Nasaan si Qin Yu? Bakit hindi siya lumalabas para mamatay? Magsasalita na sana si Xu Weigo, ngunit pinigilan siya ni Jiang at dahan-daang sinabi, hindi namin kailangan si Qin Yu para harapin ka. Tama na kaming dalawa. Kung gusto mong makita si Qin Yu, hayaan si Jai Xing. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpagalit kay Chi Hao. Sabi niya na may malamig na mukha, sa tingin mo ba hindi ako kasing galing ni Jai Xing? Sige, papatayin ko muna kayong dalawa. Magsisimula na ang malaking labanan. Nagharap si Jiang Sha at si Xu Weigo laban kay Chi Hao. Ang kanilang mga galaw ng pagpatay ay ganap na ipinakita, at ang mga lihim na pamamaraan ay lumitaw ng walang katapusan. Ang lupa ay nanginginig, at ang ilog ay sumangga. Kahit na si Jiang Sha at si Xu Weigo ay parehong napakalakas, si Chi Hao ay, pagkatapos ng lahat, ay nasa gitnang yugto ng martial saint. Siya ay isang buong yugto na mas mataas kaysa kay Jiang Sha at ang iba pa. Hindi nagtagal, natalo si Xu Weigo, at maraming bahagi ng kanyang katawan ang nasira. Bilang isang dating nangungunang henyo, ang lakas ni Jiang ay natural na hindi mas mababa sa Chi Hao. Kahit na siya ay isang kaharian na mas mababa kaysa sa Chi Hao, hindi pa rin siya dehado. Muling tumayo si Xu Weigo at inactivate ang kanyang trump card secret technique para makipaglaban kay Chi Hao. Naglaban ang magkabilang panig hanggang sa magdilim ang langit at lupa, at ang araw at buwan ay nawala ng liwanag. Para sa isang sandali, sila ay nasa isang pagkapatas. Tumawa ng malakas si Chi Hao. Habang lumalaban siya, lalo siyang naging matapang. Para sa kanya, hanggat maaari niyang hawakan si Jiang Sha at si Xu Weigo, isa itong malaking tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng Heaven Gate ay hindi katugma para sa mga disipulo ng kanyang lihim na kaharian. Sa kabilang banda, si Jiang Sha at si Xu Weigo ay nag-aalala tungkol sa mga disipulo ng Heaven Gate. Gusto pa nilang iligtas si Chi Hao. Nangangahulugan din ito na wala silang paraan para mapabagsak ang Chi Hao. Ang labanan ay nagpatuloy mula araw hanggang gabi. Ang dugo ay umagos na parang ilog sa Heaven Gate, at nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Bagamat nasira din ang pangalawang lihim na kaharian, ito ay parang patak sa karagatan kumpara sa Heaven Gate. Tinira ng labanang ito ang akumulasyon ng Heaven Gate ng ilang araw. Kinaumagahan, hindi pa rin natatapos ang labanan. Si Jiang ay tumingin siya kay Xu Weigo at sinabing, pumunta kayo at protektahan ang mga disipulo ng tarangkahan ng langit. Iwanan ninyo ang lugar na ito sa akin. Hindi nag-aksaya ng oras si Xu Weigo at tumango. Okay, ingatan mo sarili mo. Pagkatapos, umalis si Xu Weigo sa larangan ng digmaan at sumugod sa mga natitirang disipulo. Naglakas loob ka bang harapin ako ng mag-isa? Pinag-krus ni Chi Hao ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, mukhang napakayabang. Jiang hindi siya umimik. Dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang mga kamay, at ang fighting formula ay lumitaw sa isang iglap. Jiang his internal chi ay agad na nadagdagan ng 12 beses. Kabanata 1050, bumalik sa Heaven Gate. Kung ikukumpara sa immature fighting formula ni Qin Yu, si Jiang ay halatang mas pamilyar siya dito. Ang pagtaas sa kanyang panloob na chi ay nagulat din kay Chi Hao. Nakakagulat talaga kayong grupo ng mga langgam, sabi ni Chi Hao sa mahinang boses. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, si Jiang ay dumating na siya. Ang kanyang napakabilis na bilis ay nabigla kay Chi Hao. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Jiang his palm humampas sa dibdib ni Chi Hao, at isang sinag ng liwanag ang sumabog. Boom!
Ang katawan ni Chihaw ay agad na tinusok at nabasag sa lupa. Ang bilis. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chihaw. Wala siyang pakialam sa mga sugat niya habang nagmamadaling tumayo at umatras. Diyang natural na hindi niya siya bibigyan ng pagkakataong makatakas. Agad niya itong hinabol gamit ang Shing formula. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang iglap. Si Chihaw ay tumakas sa isang malungkot na estado. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng Shing formula. Hindi nagtagal, binugbog siya ni Jiang hanggang sa walang tigil ang pagdugo at natatakpan ng mga sugat. Imposible. Imposible. Anggel ni Chihaw. Lubhang ayaw niyang tanggapin ito. Gayunpaman, si Jiang ay hindi niya pinakinggan ang kanyang kalokohan. Pagkatapos ng lahat, ang Du formula ay may limitasyon sa oras. Kailangan niyang tanggalin si Chihaw bago siya mawala. Ads by Pop Future. Ang eksplosibong lihim na pamamaraan ni Chihaw ay ganap na ipinakita habang siya ay biglang tumakas. Kailangang sabihin na ang kanyang sigla ay talagang matibay. Kahit basag-basag na ang katawan niya ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtakas. Kahit ang kanyang panloob na chi ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Ito ang dahilan kung bakit siya pinadala ni Gu Zizhen sa isang ekspedisyon. Ang lihim na pamamaraan ni Chihaw ay muling buuin ang kanyang katawan. Ang kanyang sigla ay lubhang matibay. Sa ikalawang lihim na kaharian. Lalong naging madilim ang ekspresyon ni Gu Zizhen. Ang mga salita ni Jiaxing ay nananatili sa kanyang tainga ng mahabang panahon. Realm Master, lagi akong may sasabihin. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa gilid. Ang pangalan ng binatang ito ay Zuanqi, at siya ay mabuting kaibigan ni Gu Xinghe. Siya rin ang pinakabatang martial saint sa ikalawang lihim na kaharian. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang katapatan ni Master Jiaxing sa iyo. Gayunpaman, kung ang kapangyarihan ng isang tao ay napakahusay, napakadaling mawala sa sarili, sabi ni Zuanqi. Bahagyang pinaikit ni Gu Zizhen ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, gusto mong bawasan ko ang kapangyarihan ni Jiaxing. Tama. Sa pagkakaalam ko, halos lahat ng martial artist sa pangalawang Mystic Realm ay nakikinig kay Jiaxing. Kung isang araw gusto niyang magrebelde, hindi ito magandang bagay para sa iyo, patuloy ni Zuanqi. Bukod dito, si Jiaxing ay masyadong malambot ang puso. Ang mga taong masyadong malambot ang puso ay hindi angkop na mamuno ng mga tropa. Nanatiling tahimik si Gu Zizhen, ngunit ang mga salitang ito ay nag-ugat sa kanyang puso. Tuldok tuldok tuldok. Ang paligid ng ikalawang Mystic Realm ay baog. Tila ang anumang lugar na malapit sa hangganan ay madaling iwanan, at ang pangalawang Mystic Realm ay walang exception. Ads by Pop Future. Ang mga taong naninirahan sa hangganan ay halos lahat ay nasa ilalim ng ikalawang Mystic Realm. Sa sandaling ito, may isang binata na nakaupo dito, naglalagay ng isang bagay sa ilalim ng lupa. Hindi lang iyon, kinagat niya pa ang daliri niya at tumulo ang dugo niya rito. Kuya, ano ang ginagawa mo? Sa sandaling ito, isang binatilyo ang lumakad at nagtanong ng may pagdududa. Itinaas ng binatilyo ang kanyang ulo upang tingnan ang binatilyo at malamig na sinabi, ano sa palagay mo? Napakamot ng ulo ang binatilyo at sinabing, hindi ko alam. Walang sinabi ang binatilyo. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa binata. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, munting bastard, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong malas. Pagkasabi noon ay winagiway ng binata ang kanyang kamay at diretsyong niyugyog ang binata sa madugong ambon. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi napigilan ng binata ang pagbuhos ng bakas ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na para bang nagkaroon siya ng isang uri ng pinsala. Damn it! That masked woman was actually resurrected in this life, pinunasan ng binata ang dugo sa gilid ng bibig. Siya ay walang iba kundi ang Sky Blood Rainbow na matagal nang nawala. Ang naunang kabiguan at ang takot sa kanyang puso ay naging dahilan upang ang kanyang katawan ay dumanas ng mga sugat na hindi magagamot sa mahabang panahon. At dahil sa pag-iral ng babaeng nakamaskara, ang Heavenly Blood Rainbow ay hindi nang ahas na magpatuloy sa paggalaw sa mundong ito. Sa makatuwid, ibinaling niya ang kanyang tingin sa pangalawang Mystic Realm.
Mas marami ang mga martial artists dito, at mas malakas pa ang kanilang cultivations. Kapag nai-set up na ang mystic technique, siguradong mababawi niya ang kanyang lakas. Chinyu? Kung saan, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa pag-atake mo sa pangalawang lihim na kaharian, natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon, paulit-ulit ng inisyo ni Tian Xuehong. Ads by Pop Future. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at naglakad patungo sa susunod na direksyon. Tuldok tuldok tuldok. Ang Heaven Gate ay nasa isang estado ng pagbaba. Ang katawan ni Chihao ay nabasag at muling pinagsama. Ang kanyang primordial spirit ay lubhang kakaiba. Kahit ilang beses masira ang katawan niya, hindi ito masisira. Higit sa lahat, ang kanyang katawan ay nakabawi ng napakabilis. Maaari siyang muling buuin sa loob ng 1 minuto ng pagkabasag. Ito rin ay naging napakahirap para kay Jiang He na ibaba siya. At habang tumatagal, mas hindi ka nais-nais para kay Jiang siya. Kapag nawala na ang formula ng battle word, halos imposibleng ibagsak ang Chihao. Damn it, kailangan kong makuha ang spell na ito. Isa lang itong divine skill. Hindi napigilan ni Chihao na magmura sa kanyang puso. Itong Jiang na ito ay malinaw na siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng Martial Saint Realm, ngunit nagawa niyang talunin si Chihao hanggang sa puntong hindi na siya makaganti. Boom! Sa sandaling ito, natakpan na ng malaking palad ni Jiang ang katawan ni Chihao at muli itong nabasag. Gayunpaman, si Jiang ay alam na alam niya sa kanyang puso na ang fighting formula ay hindi maaaring panatilihin ng masyadong mahaba. Kung ito ay magpapatuloy, ang Chihao ay maaga o huli ay makakapaghintay ng isang pagkakataon upang makabawi. Buti na lang at nailipat na sa ligtas na lugar ang mga disipulo ng Heaven Gate. Tumingin siya sa paligid ni Jiang. Si Chihao na nasa hindi kalayuan ay tumawa ng baliw at nagsabi, kaya paano kung mayroon kang mahusay na mga kakayahan? Hindi mo ako mapapatay. Siguradong babagsak ang Heaven Gate. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, si Jiang ay pinalo niya ng isang malaking palad at pinalipad muli si Chihao. Sa Fei City, pinamunuan ng Immortal Crane ang kabuoang 300 lalaki at nagtungo sa bansang nasusunog. Maliban sa 300 taong ito, sumunod din sa likuran ang 4 na magigiting na general ng Immortal Crane. Isang kabuuan ng 5 martial saint. Kahit na ang pangalawang dimensyon ng misteryo ay kailangang isaalang-alang ang kapangyarihang ito. Kapag naudyukan ko na ang paghihimagsik ng Star Caesar, ang pangalawang misteryong dimensyon ay maaabot ko. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi na siya makapaghintay na alisin ang pangalawang dimensyon ng misteryo at matugunan ang tinatawag na sinaunang array platform.